Magsasagawa ng investigasyon ng Department of Justice para alamin kung sino ang nag-ayos ng kontrata sa pagtatayo ng bagong headquarters sa National Bureau of Investigation o NBI. Napag-alaman din kasi na ang may gawa ng gusali kumpanya ng pamilya Diskaya. Si Luisa Erispe sa detalye. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation na ang mga Diskaya rin ang kontraktor sa konstruksyon ng NBI headquarters sa Maynila. Ayon kay Director Jaime Santiago, 2.4 billion pesos ang halaga ng kontratang nakuha ng St. Gerard Construction Company at Waymaker General Contractor OPC na pagmamay-ari nina Curly at Sara Diskaya. DPWH ang nagpa-bidding kung sinong kontraktor ang makukuha. So nakita ko, I forgot yung pangalan ng kontraktor pero dalawang kontraktor, construction company, both Diskaya. Yes. Dahil dito, iimbestigahan umano ng NBI kung hindi ba natapos ang gusali o baka naman substandard ang pagkakagawa nito. Pero ang Department of Justice, diretsahan na kakausapin ang mga Diskaya, sino ba ang nag-ayos ng kontrata. Kung hindi tapos o walang nabuo na gusali, dapat isauli umano nila ang pondo para dito. Kasi nga wala nang lisensya to, hindi na sila pwede magpatuloy. At kung wala pa naman na natatapos, kailangan isauli nila. Kaya titingnan natin progress billing, titingnan natin yung contract, and we will talk to them. Kung sino ang kausap nila, kung sila yung hinahinga ng pera, tungkol sa isyong to sa NBI building. Muli ring sinabi ng DOJ, pagkakataon na ito ng mga Diskaya para magsabi ng buong katotohanan hinggil sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno at ang korupsyon na nangyayari sa likod nito. Ayon kay Secretary Remulla, handa pa rin silang makinig sa mga Diskaya. Hindi ko sinasarado yung pinto sa Diskaya couple kung sila yung magsasalita at sasabihin nila yung buong katotohanan. Kasi mahirap po na hindi ho buong katotohanan ang lalabas. Kagaya nito, NBI building na involved, very close to home. Kaya hindi ho natin papayagan talaga na lumusot ito. Naging hudyat naman ang kontrata ng NBI para busisiin din ng DOJ ang iba pa nilang kontrata. Ani Remulla, sisilipin nila kung mayroon pang proyekto na hawak din hindi lang ng mga Diskaya kundi ng 15 kontratista na ipinresenta o nasa listahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Kasi meron pa kami na ibang napapalitaan na ibang mga contracts. Gaya yan, yung sa NBI, ngayon ko lang nalaman yan, that the Diskayas were part of it. So we'll find out. Siniguro naman ng DOJ, hahabulin ng batas sino mang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.